Magandang umaga mga ka-lifesaver. Nandito tayo ngayon sa Navotas at isa sa mga subscriber natin ang pupuntahan natin kasi magpapaguide siya para ma-check yung bagong nilipatan nilang inuupahang bahay. Gusto niyang malaman kung meron bang dapat i-adjust para mas safe sila ng kanyang pamilya. So pupuntahan natin sila dito sa kanilang bahay. Yan, magandang umaga po. Yan, magandang umaga. Sorry, no? Apo. Sorry. Yan. So, ang gusto mong malaman kung meron bang dapat i-adjust para do sa safety naman ng pamilya mo, syempre. Dahil maalis ka, no? Opo. Nagtatrabaho ka. Naiiwan po, may bata, ganun po. Yan, sige. So, pwede nating start. Una, meron tayong, sa safety kasi, meron tayong tinatawag na unsafe act, tsaka unsafe condition. So, unahin natin ngayon yung, dun sa part ng unsafe condition. Sige, unahin natin, since tayo, lahat naman tayo gumagamit ng kuryente. So, dito sa lugar mo o dito sa inyong inuupahang bahay, ano ba yung mga napansin mo doon sa mga linya ng kuryente? Ito pong linya na to. Tapos itong, Oo, may tama. mga putol-putol pa nga po eh. Ayan, ito dapat ma-check kung ito ay may may daloy ng opo. kuryente kasi ang isang possibility kapag halimbawa umulan, nagkaroon ng halimbawa nag-leak, merong tulo at na nabasa siya, pwedeng mag-cause din yan ng electrocution. So, I suggest kung wala naman siyang paggagamitan, pwede mo na siyang itatanggal. At the same time, hindi na siya mahawa kasi yung dulo niya, kung yan ay live, pwede yan makakuryente. Opo. Diba? Yan, I think ang dami nga, Opo, nagkalat nga po yan pagdating namin dito eh. Kung yan ay live, pwede niyong palagyan kung kailangan niyo ng ilaw or basta kung meron kayong mapaglalaanan. Tapos, ito ako nakikita ko dito sa iyong part. Itong mga nandirito, plastic ba siya lahat? Halos karamihan po. Halos karamihan. Oh, so, itong area na to, kung pwede mong lagyan ng pinakaharang o barrier para halimbawa maglalagay ka ng gamit, hindi siya basta mahuhulog din. Same with dito. Yan, kasi ang iano naman natin, kino-consider natin, pagdating ng lindol, Opo. pwede siya magkahulog, pwede kang mahulugan, pwede kang tamaan na pwede mag-cause sa'yo ng injury. Injury, opo. Yan. Possible injury po. Okay, since naman meron kang maliit na bata, lagi naman siya may kasama. Opo, halos madalas naman po. Pero nakangamba pa rin po ako minsan pagka yung bata malikot po eh. Syempre, habang lumalaki yan, nagkakaroon niya ng mas nagiging energetic, Opo. di ba? So ako nakita ko dahil meron kayong second floor, no? Opo, ito pong hagdan. Yan. So kung magagawan mo ng way na malalagyan mo siya ng Pinakaharang po. harang. Opo. Yan. So para at least every time na nandito sila, kung may ginagawa yung mami niya, bawa naghuhugas ng plato o siya nandito yung bata, less yung chance na umakyat siya na mag-isa. Opo, yun nga po, isa pong worry ko din pagka Yan, talagang kasi- aakit siya. Actually, yung hagdan natin is talagang mataas siya. Opo, So, mataas po, delikado po talaga. kung bata, kahit dito lang, ito lang yung step na to, malaglag, napakadelikado na. Opo. Diba? So, isa yan, pwede nyong lagyan ng pinakapinto na may lock siya na kayo lang ang pwedeng Opo. makapagbukas, na hindi kayang buksan basta-basta ng Ng bata. bata. Yung second floor nyo ba, may parang terrace? Meron po. Meron. O yun, isa rin yun. Dapat malagyan nyo rin yun ng harang. Harang Kasi din po. kung may pinto siya, palabas nun sa terrace sa taas, dapat yun may harang din yun. At yung tinatawag naman na unsafe act, pag alam na nating merong risk or may hazard dun sa isang lugar o sa isang bagay. Halimbawa, sa mga saksakan. Kung alam ninyo na itong bahay ninyo ay yung mga saksakan, alam nyo, luma na. Opo. So, magiging unsafe act na pag alam ninyo or na-identify mo na unsafe na siya at dun ka pa rin magsasaksak. Nakita ko din yung inyong mga extension. Opo, yan po yung mga saksakan din Yan. po. Huwag niyong papabayaan na yan ay open. Yan, may mga incident ng ganyan. Bata, nagkumuha ng kutsara, Opo. isinaksak doon sa yun ang naging cause kung bakit nakuryente yung bata hanggang sa pinaka-worst is namatay. So, lahat ng mga hindi ginagamit na saksakan, Ng mga saksakan po, mga Yan. outlet po. lagyan nyo ng mga, yung pantake para hindi niya basta wala siyang access na makapagsaksak, Opo. masundot. Kasi yung bata, unaware naman siya, hindi niya alam na unsafe yung ginagawa niya. So tayo ngayong mga magulang naman ang
maglalagay naman ng barrier para maging safe Para maging safe po yan, yung paligid niya. yung bata, yung mga kasama mo rito sa bahay. Ano yung mga naiisip mo pa na dapat i-adjust ninyo dito sa loob ng bahay nyo? Sa ngayon po, siguro yung... Minsan kasi pagka umuuga na po kasi yung barrier eh. Ayan. Ito, no? Ayan. Okay, so yan, tama yon observation mo kasi pwedeng makalas yung buo, Opo. may mabagsakan, hindi man kayo, yung mga taong dumadaan. Yung pinag-usapan natin initial yun eh, kasi ang safety, ano yan, hindi naman natatapos yan eh. Habang Tuloy-tuloy kayo ay tumatagal na nakatira dito, nadadagdagan yung gamit nyo, Ayun. nadadagdagan yung mga ginagawa dito sa tutuluyan ninyo, always mong iisipin yung consideration ng unsafe condition at unsafe act. Unsafe pack. Opo. Pag unsafe condition, yun yung mga gamit. Yun yung mga, bawa basang sahig, unsafe Ayun, condition pwedeng yun. madulas. Pwede ka madulas. Ang unsafe act, yung alam mo nang may hazard at gagawin mo pa rin. Halimbawa, tulad nga nun, basa yung sahig, dun ka pa rin Opo. dadaan. So, unsafe act na yun. So, gumagawa tayo ng mga paraan para yung unsafe condition ay maging Maging safe. safe. Opo. Yan. So, ikaw ang mag-iisip nun. Bilang padre de pamilya, ikaw ang mag-iisip nun. So, Opo. may ano ka ba? Meron ka bang natutunan dun sa Opo, marami. simple Marami discussion po. natin? Marami po akong natutunan. Kumbaga, yung pagiging safe po talaga, number one talaga. Ang aksidente pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng pagtingin natin doon sa mga nasa paligid at paggawa natin ng aksyon para maiwasan yung aksidente. Yan. Sa ating mga televiewers na gusto pong magpag-guide sa amin para ma-check ang inyong mga bahay sa safety at para magpaturo din ng pagbuo ng go bag, pwede po kayo mag-message sa ating comment section at pupuntahan po namin kayo para ma-guide kayo sa mga bagay na ito.